Eto na mga katambay ang full chapter para sa chapter 1133 ng One Piece. Ano kaya ang mga mangyayari? Alamin natin yan. Pero bago yun ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at itang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. O paano, simulan na natin. Let's go! Mag-uumpisa ang chapter sa isang flashback. Pagkatapos ito nung nangyari sa Ohara incident, na pagkwentuhan nga nila Spandin ang nangyari nun. At nasabi nito na kapag naaalala daw niya yung insidente na yon ay para daw siyang binabangungot. Katulad na lang daw sa nangyari sa isang civilian evacuation ship na bigla na lang daw sumabog. Yung mga narinig daw niyang mga sigawan ng mga tao na nandoon sa barko na yon ay parang impyerno daw. Hindi nga daw niya yon malilimutan at itong si Nico Robin daw ang gumawa nun na kahit daw yung mga warship ng Marines ay pinatumba daw nun. Napaka-brutal daw talaga nitong si Nico Robin. Isa nga daw demonyo yon na nagpapanggap na bata. At ito na nga, may mga bagong scene sa flashback ni Robin. Makikita nga natin ang paghahanda ng world government at mga CP9 agent para nga tugisin si Robin. Kailangan daw nilang tapusin si Robin dahil yung kwento patungkol sa nangyari sa Ohara ay baka matroma daw yung mga bata. Sinabihan din ng mga yon ng mga tao sa ibang lugar na kapag nakita daw nila si Robin, i-report daw agad sa kanila. Wag daw nila lalapitan. Merong ang matanda dito at sinabi nito nang nakita daw niya yung Robin na yon. Ang mga mata nga daw nun ay parang sa kriminal na parang wala nga daw awa. Nasabi pa ng ilang mga tao na matalino daw yung bata na yon at napakatinik daw kaya mag-iingat sila. Nakita din ng iba yung bounty para nga dito kay Robin kaya mas dumami ang nanghunting kay Robin. Makikita din natin dito ang sitwasyon noon ni Robin. Nasa kalye lang, palaboy at pag nagugutom siya, doon na siya naghahanap sa basurahan at minsan may kasama siyang aso na kumakain. Nakakaawa si Robin. Hindi lang gutom ang inaabot ng batang Robin, pati pang lalait, pang tataboy ay naranasan niya ni Robin sa ibang mga tao. Kapag nakikita siya, tinuturo siya agad para nga mahuli. Kaya tatakas na naman siya. Meron pang nagsabi na sana nga daw mamatay na si Robin kasi nga salot daw to. Dahil doon sa mga naririnig at naranasan ni Robin ay syempre trauma, kalungkutan at pangungulila ang nadama ni Robin. Kaya nag-isip ito na magpakamatay at tumalon nga sa bangin. Pero naalala niya bigla yung sinabi ng mama niyang si Olivia na kailangan nga daw niyang mabuhay. At yung sinabi ni Saul na dahil nga sa nangyari sa Ohara, mag-isa na lang daw si Robin ngayon. Pero hindi daw magtatagal ay makakahanap si Robin ng mga tunay na kaibigan. Kung may mga sitwasyon daw ito na masyadong malala ay lagi nga daw nitong tandaan na tumawa lang katulad ng tawa nga daw ni Saul. At dahil dun sa naalala ni Robin ay hindi natuloy ang kanyang balak kaya nagpatuloy lang mabuhay itong si Robin kahit na parati pa rin niyang nararanasan yung mga masasakit na kaganapan sa buhay niya. Balik tayo sa present at ito na nga yung mga bida natin na nasa barko ay lalapag na nga at nagulat sila dahil may port daw pala dun sa taas ng puno. Biglang ang sumigaw si Dory na ibaba daw yung tali sa port at ito na nga nakadaong na sila. Nasabi nga ng mga giant na yun nga daw ay Western Village Port. Nakita din ng mga bida natin ang nagkalat ng mga sea cloud. Meron din daw pala doon. Binati nga ng ilang mga giant na nasa village yung mga captain nila. Medyo late na nga daw itong mga to kaya nag-alala sila. Tuwang-tuwa naman yung mga bida natin sa ganda ng Elbap. Sabi pa ni Brook na parang gumagalaw nga daw yung utak niya sa mga nangyayari. Itong si Robin naman ay gandang-ganda sa lugar. Biglang nagsalita si Brogy na nandun din daw yung iba pa at biglang ang sumigaw si Luffy na nandun nga sa taas kasama si Usopp. Tuwang-tuwa naman sila Bonnie dahil andyan na sila Luffy. Si Frankie naman nagulat dahil dun sa nakita niya. Ano daw ba yun? At ito na nga, nakasakay kasi sila Luffy sa isang bangka na may mga ulap at papunta na nga dun sa pwesto nila Frankie. Sabi ng mga giant na ang tawag daw dun sa bangka na yun ay Ishbalar. Isang misship daw yun na umaandar gamit ang sea cloud. Sabi naman ni Lilith na yung climate daw sa Elbap ay talagang perfect sa mga ganong bagay. Yung mga island at mga sea clouds daw, yung mga bubbles sa Bahodi at mga rainbows at Hobart, lahat daw ng mga technology na para doon ay pwedeng magamit sa Elbap. Kaya ito na, nakita na ulit ang mga magtotropa. Binati nga ni Hyro din sila Luffy at syempre si God Usopp niya. Welcome nga daw sa Elbap. Si Nami naman napansin na bagong gupet si Robin. Binalik daw pala nito yung buhok niya dati. Bagay daw talaga. Syempre si Robin binati rin si Nami na yung suot daw niyang pang Elbap ay bagay din daw. Si Luffy naman ay binati din si Hyro din. Kamusta na daw? Sabi naman ni Hyro din ay lagi nga daw siyang updated kila Luffy at yung ko na din daw pala to. Talagang malupit daw tong boss nila. Ipapakilala daw niya itong si Luffy sa lahat pero ngayon ay silang apat lang daw muna. Sila nga daw ang bagong giant pirate at mga kakampi nga daw niya silang lahat. Nagsalita naman si Road dito na nakatali sa isang cruise at bugbog nga ito. Sabi nga nito na 5 nga daw sila. Lap trip. Makikita nga natin na tuwang-tuwa ang mga giant pirates kay Luffy. Sabi naman ni Luffy na ayaw nga daw niya ng mga kakampi. Sabi naman ni Hyro din ay wala na daw magagawa si Luffy. Sila naman daw ang may gusto nun. At tumawa nga lang ito. Sabi pa ni Hyro din na kahit daw sa
bagong bansa nila ay yung mga Giant daw dito ay tuwang-tuwa sa mga nangyayari. Lalo na daw doon sa pagtalo nila kay Big Mom. Bigla naman naalala ni Luffy itong si Big Mom. Sabi nga ni Gerd na si Linlin daw ay dati nilang kaibigan, pero may ginawa daw ito na hindi maganda o malala sa Elbap na hindi daw kayang patawarin ng mga Giant na nandun. Inawat naman nila Dory at Brogy si Hyrodin at sinabi na tama na daw yan, ipagpatuloy na lang daw nila yung kwentuhan mamaya. Kumain at uminom na daw muna sila. Sabi naman ni Hyrodin na oo nga daw pala, may mga hinanda daw sila para kay Luffy na mabubusog daw sila. Punta na nga daw sila doon sa tavern. Syempre pagkain yon, kaya tuwang-tuwa si Luffy, pati si Usopp nga ay natuwa. Dahil sa excitement daw, naubos yung energy niya, kaya nagugutom na daw siya. Habang nagtatawanan ng mga bida natin, itong si Robin naman parang nagpaalam na kila Luffy, baka pupunta na nga siya kay Saul. Pero syempre hindi papayag yan si Luffy na mag-isa lang si Robin, kaya sumama silang lahat. Sabi naman ni Robin na okay lang daw na mag-isa siya, pero sabi nga ng iba na gusto nga din daw nilang gumala, kaya sasama sila. Nakasakay nga sila sa Ishbalar. Nakwento nga ni Gerd na itong si Saul daw gustong ipakita kay Robin yung library nila, kaya doon daw sila pupunta muna. Nagpasalamat naman si Robin kay Gerd dahil ito nga yung naging tour guide nila. Sabi naman ni Gerd na okay lang daw yun, malapit lang naman daw. Sabi naman ni Luffy na kaya daw siya sumama dahil bilang captain daw ay kailangan daw niyang makilala yung Giant na nag-alaga daw noon sa kaibigan niya. Sabi naman ni Robin na saan naman daw natutunan ni Luffy yun at natawa nga ito. Sabi naman ni Luffy na yun daw kasi ang tama na gawin. Galing ni Luffy dito, captain na captain. Pero ang nagsabi pala kay Luffy ng tungkol kay Saul ay sila Hyrodin at si Brogy, lap trip. Habang naglalakbay sila ay natanong ni Usopp na kahit daw pala ang mga Giant ay nag-aaral pa rin ng mabuti. Sabi naman ni Gerd na si Saul daw ngayon ay ang history teacher sa Elbap, pero nagtuturo din daw ito ng iba pang mga libro sa kanila. At eto na nga, nakarating na nga sila doon sa Warrior Spring na tinatawag ni Gerd, at nandun nga yung library na tinatawag na Owl Library. Nagulat naman yung mga bida natin na spring daw, parang beach nga daw yung laki niyan. Sabi naman ni Gerd na tama daw, beach nga daw yun, pero galing daw yun sa mga napulbos na kahoy na mula doon sa puno. Hindi nga daw masyadong magalawang tubig, pero dahil daw doon sa bagsak ng tubig galing sa waterfalls ay nagkakaroon nga daw ng mga alon sa tubig. Sabi naman nila na mukha nga daw dagat yon. Pagkalapag nila doon sa beach ay si Luffy nga nagmamadali. Sunduin na daw nila si Saul para nga makabalik na sila sa tavern, pero pinigil nga siya ni Nami dahil reunion daw yon para kay Robin, lap trip. Si Robin naman dito ay natutuwa pero kinakabahan daw siya. Bigla namang may tumatakbo papunta sa kanila na isang Giant at sinabi nito na di daw maganda yon, may nangyari daw kay Saul. Bigla na nga lang daw bumagsak yon at hindi na tumatayo. Nagulat naman dito ang mga bida natin dahil ano daw ang nangyari, kaya nga daw sila nandun ay dahil kay Saul. Sabi naman ni Chopper na nasa na daw ba yon, titingnan daw niya, doktor nga daw siya. Sabi naman ni Usopp na pagalingin nga daw ni Chopper yon, siya na daw ang bahala. Tinuro naman nung Giant kung nasan si Saul at yon nga, nakahiga nga yon. Nakita na nga ni Robin si Saul at tiningnan niya yon ng mabuti. Bigla ngang tumawa to ng mahina at sinabi na puro daw kalokohan itong si Saul. Itong mga bida naman natin sumigaw na wag daw laitin ito yung may sakit. Nakangiti naman dito si Robin at sinabi na okay na daw, siya na ang pupunta, antayin na lang daw siya doon. At ayun nga, pinuntahan ni Robin si Saul at inaantay nito kung may gagawin nga si Saul. At ito na nga, biglang gumising si Saul at nanakot, pero hindi nga natakot si Robin at natigilan si Saul dahil parang nasira ang prank niya. Nagulat daw ba si Robin? At ito na nga, ginaya lang pala ni Saul yung scene nung unang kita nila ni Robin. Dahil hindi nga gumana yung prank ni Saul ay ito nga, tumayo na to at sinabi na hindi na daw talaga bata si Robin. Sorry daw, hindi daw niya magawang matakot si Robin. Sabi naman ni Robin na ganun pa din daw pala itong si Saul, lalo na daw yung weird na tawa nito. Pagkatapos noon, kinuha ni Saul si Robin at sabi nito na oo daw, ganun pa rin daw ang tawa niya. At teka lang daw, titingnan nga daw niyang mabuti si Robin. Pinakita din dito ang dating rank ni Saul sa Marines. Dati nga siyang Vice Admiral. Nang tiningnan na ni Saul si Robin ay sabi nito, napakaganda daw talaga ni Robin. Nung lumaki nga daw to, kamukha daw niya si Olivia. Nagulat nga si Robin doon at talaga daw ba, kamukha daw niya yung mama niya. Sabi pa ni Saul na narinig daw ba ni Robin yung broadcast ni Vegapunk. Sabi naman ni Robin na nandun daw siya nung nangyayari yon, kaso hindi daw niya napakinggan mabuti. Nakita na lang daw niya sa dyaryo yung talagang nangyari. Sabi pa ni Saul na ganun daw ba, yung mga sinabi daw na yun ni Vegapunk ay ang legacy ng Ohara. Dapat daw talaga ay natago yun sa history na wala man lang makakarinig o makakaalam na kahit sino. Pero nito nga daw ay narinig ulit ang boses ng mga scholars ng Ohara at napasa na nga daw ulit ito. Si Vegapunk nga daw ay isang tunay na scientist. Hindi man daw nito sinasabi ang katotohanan at sa hindi noon, pero sa bandang huli nga daw ay tinaya pa din daw nito yung buhay niya. Itong Ohara at si Vegapunk daw ay malaki nga daw ang ginawa nila dahil sa paniniwala. Sigurado nga daw si Saul na yung
yung mga sakripisyo ng mga yon ay ito nga daw ang magpapabago sa mundo. Sabi naman ni Robin na tama daw si Saul at syempre itong si Saul din daw at biglang ang hinawakan ni Robin ang mga pilat sa mukha ni Saul. Masakit daw ba? Biglang natawa si Saul at naalala nito yung nangyari nun. Sabi pa nito na hindi daw, mahirap daw siya patayin gamit lang yung mga ganon. Nang nagkaroon daw siya ng malay ay nakita na lang daw niya yung sarili niya na nandun na sa dagat. Mukhang yung yelo daw na bumalot sa kanya ay natunaw sa init ng paligid nun at pinunta daw siya nung tubig na yon sa dagat. Medyo natagalan lang daw nung nakita niya na nakaligtas nga din daw itong si Robin. Nang malaman nga daw ni Saul yung mga report patungkol nga kay Robin ay nainis nga daw siya. Bigla naman nangiti si Robin at nasabi nito na wag na daw silang mag-focus sa mga masasamang bagay na yon. At sinabi ni Robin na hindi daw ba siya babatiin ni Saul dahil nakasurvive daw siya hanggang sa ngayon. Nang marinig yun ni Saul ay umiyak na nga ito at sinabi na syempre naman daw isang batang katulad niya nakalaban daw ang buong mundo ay napakagaling at napakatatag daw ni Robin dahil nakayanan daw nito na mabuhay ng 22 years. Salamat daw dahil isang survivor daw itong si Robin. Natutuwa nga daw si Saul dahil nakita na ulit silang dalawa ni Robin. Nakangiti nga si Robin dito pero naiiyak na din siya dahil sa mga sinabi ni Saul. At ayun, nag-iyakan na yung dalawa. Sabi pa ni Robin na namiss nga daw niya si Saul at ganun din daw si Saul. Namiss nga daw niya si Robin. Ang saya makita na ganto kasaya si Robin dahil deserve ni Robin ang mabuhay at madama yung gantong mga tagpo na may mga kaibigan at puro saya lang ang nararamdaman niya. Dahil nga nag-iiyakan na yung dalawa ay syempre yung iba pa nating mga bida nag-iyakan na din. Maliban kila Luffy, Zoro at Jinbei. Nanonood lang sila sa reunion nung dalawa. At itong si Luffy nga ay syempre masayang masaya sa naganap na reunion nung dalawa. End of the chapter. Okay, isang nakakaiyak na chapter ang nakita natin at ayun nga, magsisimula na ang pagdiriwang ng pagdating nila Luffy sa Elbap. At ang reunion nila Robin at Saul ay nasaksihan din natin. Deserve ni Robin na sumaya at laging maging safe. Marami pa tayong malalaman dyan dahil nakita na natin si Saul. Maraming marireveal patungkol sa history ng One Piece. Abangan natin yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!